Rita Daniela, madamag ang landas at tulong pag-asa. Thank you, Lord, of course. Iba ka, nag-iisa ka talaga. Of course, thank you to New Sunrise Films, to our producers, GMA, of course, Sparkle Family. Thank you to... Grabe, nakakaba ka dito. It's actually my first time in Sinag, Maynila, to be a part of Sinag, Maynila. And sobrang nataon naman po that I recently celebrated my 20th anniversary in show business. And getting this, grabe, sobrang reward. I am also dedicating this award to my son, Uno, and I hope that, you know, if you watch this film one day, I hope Nanay makes you proud. And of course, this award, I want to thank one of my mentors and my director, Direk Joel Lamangan. He's also one of my fathers in show business, who has been guiding me since I was 14 years old. And I'm so grateful that we're still here, we're still working together. And thank you so much for making me the best actress tonight. Thank you. Thank you so much po, Sinag Maynila. Again, at sa lahat po ng bumubuo for really appreciating my craft. Mabuhay ang pelikulang Pilipino. Yes, estudyante ko din siya. Okay, ladies and gentlemen, before we continue and into the biggest awards tonight, let's look back and celebrate the films that competed this year. So, ladies and gentlemen, let's watch this. Here are the finalists for full-length feature category. Altar Boy. Years ago pa namin nagawa yung movie. Nandiyan talaga siya because of pandemic, ganyan. So, nagulat na lang ako na it's part of the Sinag Maynila and then, yun, nabilis na pakaya. Ginawa mo for the film kasi ano siya It is really kakaiba kasi actually nung binigay siya sa akin yung script, after na sabi niyo, after 3 days shoot na, sabi ko, ay, ganun po ba agad? Siyempre, honestly, nakulangan ako po sa preparasyon, sa oras, para aralin si Araceli, kasi isa siyang guro. And I've never portrayed someone like her. And natakot ako, kasi ito yung bago ko ginampanan si Ara, siyempre nagaling ako kay Aubrey, nagkaroon ako ng seafarer na babae, tapos meron ako One of the Base, tapos after nun yung sa amin ni Ken, yung Dalawang Ikaw, which dealt with depression and anxiety. So this one is really different. And natakot ako, sabi ko kasi, paano ko siya gagawing kakaiba, even with the voice. Yung how she also, pag nagagalit siya, hindi ko din talaga pwedeng itodo yung boses ko kasi natatakot ako baka biglang marinig niyo si Aubrey, alam niyo siya pwede lumabasan. So I'm really grateful for one of my friends also, who's also a director, Direk Joel Macasa, for really helping me then talaga. She's also acting coach then. So she helped me to really build Ara. So yun. Social komentaryo ng film. Yeah. Ano siya, ano yung nire-represent ng character mo? Si Ara kasi guro talaga siya. Okay. At ang siya yung guro na talagang nanggagali lang talaga sa puso niya yung pagtuturo. So talaga niya magturo. Kaso, nagkaroon siya ng problema kasi hindi naman niya din talaga
talaga kasalanan meron kasi siya isang estudyante na nakita niya mismo na minomoles siya. Ipinagtanggol lang niya yung batang yun. Nagkataon sa pagkakataon yun, napatay niya yung lalaki na yun. At tinakbuhan niya yung batas, tinakbuhan niya yung pulis. Kaya siya napunta sa barangay Pag-asa. Kumbaga pagtatanggol lang pala. Pagtatanggol, pero yung puso niya na pagiging puro, hindi yun nawala sa kanya. Pero pagdating mo din sa probinsya, meron ka pa isa pang na-encounter na difficulty na yung mga scholar. Mga scholar, yes. Online game. Yes, oo. Kasi syempre, Ayaw mag-aral. opo, kasi tsaka syempre parang napakabata pa rin naman nila para mag-aral. Yung iba, dapat ang inaatupag lang nila ay mag-aral. Ang dapat ang iniisip nila o problema lang nila ay paano ko papasa sa subject kong ito? Paano kaya ako sasagot kay ma'am o kay teacher? So, naging ano rin siya sa akin na sabi ko, honestly, kinabahan ko ako na tatanggapin ko din to. Kasi very hindi madali at napakatapang ng material. Tsaka mabigat yung moral issues mo kung haharapin ba niya yung kasalanan na Yes, ginawa. and in the end, she chose when the people knew, like people from Barangay Pag-asa knew that she was not really the teacher na pinadala ng DepEd. Nag-surrender siya at yun, hindi niya naman na tinakasan. And then explain pa rin niya sa mga bata, sa mga kanyang estudyante na huwag siyang tularan. Pero pagdating sa kapag meron kang paninindigan at alam mong nasa sa tama ka, huwag mong papakawalan doon sa puso. Do you feel like your hard work is paying off kapag nakakatanggap ka ng mga ganitong record? Honestly, yes. Kasi, grabe. Siyempre, gusto ko pa rin naman is God Award, no? But this one is a man-made award. But still, this is not just an actual award. Hindi ko po in-expect na punta ko sa ganito. Kasi nga po, it's been 3 years. Simula nung na-shoot namin itong pelikulang ito. So honestly, hindi ko rin alam kung mapapalabas pa ba ito, mapapanood pa ba namin ito. And then, sinabi na lang isa sa ating producer, si Sir Dennis, na sabi niya, our film is part of this film festival. It's called Silang Maynila. Sabi ko, it's great. And then, yun, ang bilis na pangyayari. Actually, kagabi lang yung premiere night namin eh. So parang after 3 years, ako lang ulit siya nakita, napanood. Tapos, eto na tayo. Siyempre, masaya ka sa tagumpay na ito. Ano pa ang iba nagpapasaya sa iyo? Parang masaya ka din sa pagkakaupo. Parang may nakita ako. Parang may nakita ako. Kailangan ko pa masagutin niya. Parang kaya niyo lang sagutin niya. Nakaputi siya. Hard launch. Meron na. Thankfully, Lord, after almost 4 years. Pinag-usapan nga namin ni Marinel kung hard launch na lang. Hindi mo alam.